Kaliwat kanan ang naging pagdiriwang para sa ika-114 na araw ng kalayaan. Kabilang ang libreng concert sa Quirino Grandstand ngayong gabi. At live mula sa Maynila, saksi si Micaela Papa. Mika. Igan, tuloy-tuloy pa rin sa mga oras na ito ang Party Kalayaan Concert dito sa Quirino Grandstand na bahagi pa rin ng pagdiriwang ng ika-114 na araw ng kalayaan. Sa pamamagitan ng musika ng iba't ibang individual at grupo sa binansagang Luz Viminda Concert, ipinagdiwang ngayong gabi ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Sa Luzon portion, naghiyawan ang mga manonood nang ipaalala ng singer na si Noel Cabangon ang mga katangian ng mabuting Pilipino. Hindi ako namumotong o nagbibigay ng lagay. Binalikan din ang panahon ng martial law sa pamamagitan ng isang hip-hop interpretation. Sila Pilita Corrales, Elizabeth Ramsey at Pinky Marquez naman ang nagpatalbugan sa Visayas portion ng pagtatanghal. Sa Mindanao portion ng programa bumida si Joey Ayala. Gayon din ang modern version ng singkil na itinanghal ng nakapiring na mananayaw. Alas 9 ng gabi naman nang magsimula ang Party Kalayaan. Tampok ang mga sikat na rock bands at performers. Si Rona, isinama pa ang 2 anak sa concert. Para maranasan naman talaga ito yung ng Pilipino. Yung yung pagka-Pilipino natin. Maging ang Pranses na si Paula, di na pinalampas ang pagkakataong makita ang mga talento ng bansa. It's wonderful and I loved it. Bago nito, pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang selebrasyon sa Pataswain Church sa Malolos, Bulacan, kung saan itinatag ng Kongreso ang kauna-unahang Republika ng Pilipinas. Karapatan ng mga Pilipinong malaman ang katotohanan at maramdamang buhay ang demokratikong sistema sa bansa. Muli rin itong idiniin sa ating mga lingkod bayan na ang kapangyarihang ipinahiram sa kanila ni Juan de la Cruz ay may kaakibat na responsibilidad at pananagutan. Si Vice President Jejo Marbinay naman ang nanguna sa pagtataas ng watawat sa Rizal Park. Habang si DOTC Secretary Mar Rojas naman ang nag-alay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Habang nanguna naman sa monumento ni Gat Andres Bonifacio sa Caloocan, si Justice Secretary Leila de Lima. Igan, kasalukuyang nagper-perform ang bandang Philippine Soul Stompers at mapapansin natin mas relax na ang atmosphere habang palalim ang gabi dahil unti nang nakakalapit sa entablado itong mga audience na kanina nung Luz Viminda program ay nandito lamang sa Quirino Grandstand. At syempre libre ito sa lahat kaya naman yung mga gustong humabol ay pwedeng-pwede hanggang hating gabi kasi ang pagdiriwang natutuldokan naman ng isang engranding fireworks display. Live mula sa Quirino Grandstand, ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Idinaan naman sa protesta ng ilang militanteng grupo ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Pero nauwi ito sa karahasan nang harangin sila ng mga pulis. Saksi si JP Soriano. Sa mismong Araw ng Kalayaan, pukpok ang inabot ng mga militanteng ito ng kanilang igiit na makapagprotesta sa itinakdang no rally zone sa US Embassy. Ang gusto nilang tutulan, patuloy doon ang panghihimasok ng Estados Unidos sa mga pulisiya ng bansa. Nagkahabulan ang ilang pulis at ilang militanteng nagpumilit pumuslit papuntang Roas Boulevard. Ayon sa militanteng grupo, 11 raw ang nasaktan sa kanilang hanay. Sa huli, nagdaos na lang sila ng programa sa isang bahagi ng Calao Avenue bago mapayapang nag-disperse. Giit ng pulisya, sumusunod lang sila sa utos sa kanila. Lahat ng rallies, demonstrations or similar activities like this ay maximum tolerance. Ang instruction ko sa amin ay huwag na po kasi past experiences, pag malapit na sa embassy, may mga nagbe-breakaway na grupo sa kanila. Bago nito, nagsunog sila ng effigy na hugis kohol na tinawag nilang Pinoy Golden Kohol.
Ayon sa Kilusang Mabubukid ng Pilipinas o KMP, may tutulad daw sa kuhol ang Administrasyong Aquino na hindi pa rin ganap na naaksyonan ng mga problema sa lipunan tulad ng hindi maayos sa reforma sa lupa. Tunay na reforma sa lupa. 24 na taon ng CARP, walang lupa ang magsasaka. Ang mga manggagawang Pilipino, hindi rin daw ganap na malaya ayon sa Anak Pawis. Hindi po na lutas yung fundamental na problema ng landlessness. Isa pang pangunahing panukalang batas na Anak Pawis Party List, yung 125 pesos wage hike bill. Ayaw naman patulan ng Malacanang ang mga aninay mga gamit ng slogan. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Daong kataba ng umano'y nakaambang balasahan sa kabinete sa taunang Bandinor sa Malacanang. Hindi kasi namatan doon ng ilang cabinet member na napapabalitang papalitan na ni Pangulong Aquino. Saksi si Jam, si Sante. Sa taunang Bandinor kung saan imbitado ang mga pinakamahalagang personalidad sa politika, negosyo at diplomatic corps, hindi na iwasang maungkat ang napipinto umanong balasahan sa gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino. Hindi na mataan ng media ang mismong pinuno ng Presidential Management Staff na si Julia Abad, na napabalita ang papalitan daw ni Energy Secretary Jose Rene Almendras, kilalang malapit na kaibigan ng Pangulo. Nang tanungin namin kung totoo ang balita sa ama ng PMS Chief na si Budget Secretary Butch Abad, hindi niya kami direktang sinagot. She certainly wants a more predictable life because as you know, the work supporting the President is a work that has no schedule because you're on call. And so she may need some adjustments in her life. I don't know if that includes adjustments in her work schedule. Bago nito, inamin na mismo ng Pangulo sa kanyang US trip noong nakaraang linggo na posibleng alokin niya ng pwesto sa gabinete ang ilang kaalyado sa Senado na magtatapos na ang termino sa 2013, tulad din ng Senador Ping Lacson at Senador Kiko Pangilinan. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang Pangulo, pero nagbigay siya ng mensahe kaugnay sa Araw ng Kalayaan. When our forefathers took those courageous actions that eventually led to our independence, they entrusted to us a deep responsibility. And that is to ensure that liberty and its benefits are felt by each and every Filipino in all aspects of their lives. Kabilang sa may 400 dumalo sa GMA Chairman and CEO Felipe L. Gozon. Ako si Jam Sasante, ang inyong saksi. Inanunsyo kahapon ng PNP ang paglulunsad ng programang pang-esports para sa mga heavy-gut cops. Pero maging ilang barangay tanod, problema rin pala ang kanilang timbang. Yan ang inusisa ni Victoria Tulad sa Barangay Saksi. Kapag may gulo sa barangay, kabilang sila sa mga agad nakakaresponde. Sa bawat reklamo, to the rescue ang mga barangay tanod. Kaya tulad sa mga pulis, malaking tanong din kung kaya ba nilang protektahan ang kanilang barangay sa kabila ng kanilang mga heavy-gut na katawan. Pagdating sa mga iskinita po, nagkakaroon po kami ng kompresan. Kailangan po talaga medyo ang katawa mo ay still para paghabulang mo sa looban, madali kami makapasok. Kaya raw linggo-linggo na siyang nag-aerobics. Meron po ginaganap dito na yung tinatawag na aerobic, kami po sumasabay na rin puro para aming mga katawan ay ma-stretch. Pero kay Barangay Traffic Police na si Rogelio, malaking tulong daw ang kanyang kalakihan. Pag yung tao nahuwakan mo, siguradong hindi makakawala. Yan ang doon. Lalo, kaya mo siyang yapusin. Dito sa Barangay Bagong Silang sa Caloocan, naabot ang populasyon sa 700,000 katao. Kaya naman marami rin daw ang mga krimen na nangyayari araw-araw na dapat respondihan ng mga barangay tanod. Pero ano nga ba masasabi ng mga residente dito tungkol sa medyo malulusog na barangay tanod? Kuya, sa palagay niyo po ba dapat mag-ehersisyo po yung mga barangay tanod natin dito? Dapat talaga mag-ehersisyo sila lagi dahil para madaling malutas yung krimen pagka malusog ang katawan. Pulisman, tanod o kahit anong katungkulan, dapat iniingatan ang katawan, ayon sa head coach ng UP Athletic Team. Ang klase na pag-ehersisyo, pwede naman sa loob ng bahay, pwede sa swimming pool, pwede sa gym. Basta magiging aware ka lang kung paano mo gagawin na mapalakas mo cardiovascular mo. Pero ayon sa Pambansang Liga ng mga Barangay, di tulad sa mga pulis, wala raw nakalaang programa para mapanatili ng mga tanod ang magandang pangangatawan. Ang honorarium na kukuha lang ho niyan is only 1,000 plus a month. So sino ho mag-i-interest, sumali doon? Magpapasa raw na resolusyon ang Pambansang Liga ng mga Barangay kaugnay nito. Pero sa ngayon, sana'y magkusa raw ang mga tanod. Para sa Barangay Saksi,
Toya Tulad, nag-uulat. Saksihan mamaya. 5 transsexual nagrereklamo matapos hindi papasukin sa bar sa Makati. Vic Soto nagsalita na tungkol sa bali-balitang pagkandidato umano sa eleksyon sa 2013. Shooting ng Hollywood movie kung saan tampok si Manny Pacquiao sisimulan na sa susunod na linggo. At tunghayan ang star-studded Pinoy Pride Ball sa Makati. Huwag bibitin. Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.